Santo Padre. Buonasera, come stai? Everyday phone calls. Ito ang pangunahing alaala ni Pope Francis na binabalik-balikan ng maliit na Christian community sa Gaza. Isang memorial mass naman ang kanilang inialay para sa 88 anyos na Santo Papa. Ayon sa mga miyembro ng Holy Family Church, personal silang kinakausap ng Santo Papa gabi-gabi para magdasal, magbigay lakas at ipadama ang kanyang malasakit sa tao. Huli siyang tumawag noong April 19, isang gabi bago siya pumanaw. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang mga world leaders sa pagpanaw ni Pope Francis. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, naging larawan ng pag-asa ang Santo Papa. Binigyang diin naman ni King Charles III ang pagiging habag, pagkakaisa ng simbahan at ang pagtaguyod ng kabutihan para sa kapakanan ng iba. Samantala, ipinag-utos naman ni US President Donald Trump ang pag-half-mast sa lahat ng kanilang mga federal at state flag bilang pagbibigay pugay sa Santo Papa. Inaasahan rin ang pagtungo ni Trump sa funeral services ni Pope Francis sa Roma. I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Sa China, bukod sa mga tao, nakitakbo rin sa isang marathon ang mga makabagong imbensyon na robot. May sariling lane ang mga robot at tulad ng water break sa mga human participant, mayroon din silang oras para magpalit ng baterya habang nakasalang sa race. Ang Chang'e Ultra ang nanalo sa robot category na nakarating sa finish line sa loob ng 2 oras at 40 minuto. Layunin ng event na itulak ang humanoid robotics sa China bilang bagong frontier sa technological competition. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.